Okay, so tinakil po ni Kuya Paul nung Sunday ay yung undeservingly blessed. What should I do? Kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon at alam natin yung blessing na meron tayo, hindi natin deserve. Although, to some degree, tinrabaho natin yung blessing na meron tayo ngayon. Nagsunog tayo ng kilay, through sweat and blood. Nagtrabaho talaga tayo kung anong meron tayo ngayon. Yun ay maliit na fraction lamang sa formula ng blessing na ini-enjoy natin. Pero majority, masasabi natin that it's only through the grace of God kung ano yung meron tayo ngayon. We were undeservingly blessed by God. Hindi natin deserve yung mga blessing na meron tayo ngayon na ini-enjoy natin. At kung nire-recognize natin, kinikilala natin na hindi natin deserve yung mga blessing ng Panginoon sa buhay natin, what should be our response? Out of gratitude, yung gratefulness natin sa Panginoon, ipapahayag natin yan in some way. Para maramdaman ng Panginoon yung appreciation natin at pasasalamat natin sa Kanyang pagpapala sa mga buhay po natin. So ngayong umaga, gusto kong i-recap natin lahat ng mga nangyari kay Naomi. Galing siya dito sa Bethlehem, Judah. A house of bread, a land of praise. A place kung saan nandun yung blessing ng Panginoon. Pero hindi sila nakontento, nagkaroon ng famine, umalis kaagad sila. They immediately decide to move. Alam nyo, sa buhay po natin, kahit saan ka pumunta, kahit saan mo ilugar ang sarili mo, meron at merong struggle. Maging faithful ka sa Panginoon, there will be struggles. May mga pagsubok. Lumayo ka sa Panginoon, there will still be struggle. Kakambal na natin yung adversity sa buhay. Kahit anong estado mo sa buhay, nandun at nandun yung mga adversities. Hindi nawawala. So nandito si Naomi, at ng kanyang buong pamilya, they decided to move out and go to Moab. Moab, according to the book of Psalms, is God's washpot. A condemned and cursed nation. Doon sila pumunta. Out of all places, sa Moab pa sila pumunta. And they stayed there for more or less 10 years. 10 taon. At anong nangyari sa kanila nung umalis sila doon sa lugar ng pagpapala ng Panginoon, doon sa kalooban ng Panginoon at lumayo sila? Una-una, namatay yung asawa niya, Elimelech. Yung dalawa niyang anak, ng kapag-asawa ng mga Moabites, hindi nila kapanalig, hindi nila kalahi, nakapag-asawa doon. Ito nangyari sa kanila, namatay din sila, Mahlon and Chilion. So nandito si Naomi, namatay ng asawa, namatay ng dalawang anak, mag-isa na lang siya. At yung dalawa niyang manugang, hindi naman niya kalahi. So she now decides to go back to Bethlehem, Judah. Alam niyo, minsan, kailangan mo pang magdusa, kailangan mo pang masaktan, bago mo ma-realize kung saan ka dapat lulugar. Yun ang nangyari kay Naomi. At nung nandun siya, anong sabi niya? Go back. Kay Orpha at saka kay Ruth. Go back. So I want you to open your Bibles, the book of Ruth, chapter 3, verse 1 and 2. Ruth, chapter 3, verse 1 and 2. Tayo pong lahat ay magsitayo, and let us come to the Lord in prayer. Lord, maraming salamat po sa opportunity that we could open again this holy book and study your word. Our prayer is that you would speak to us, and may this message challenge us to do what is right. And my prayer, dear God, is you will be glorified. In Christ's name we pray. Amen. Verse 1, Then Naomi, her mother-in-law, said unto her. Dito sa Naomi, kausap niya si Ruth.
Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor. Pwede na po tayo maupo. Gusto ko pong kunin natin yung word na rest sa verse 1. Rest. My daughter, shall I not seek rest for thee? Yung rest na tinutukoy po niya dyan ay hindi yung nagpapahinga ka. That's not the kind of rest that verse 1 talks about. Sa Hebrews chapter 4 verse 9, the author, sabi niya, there remaineth therefore a rest to the people of God. Binanggit niya doon yung rest. Verse 11, Hebrews 4:11. Let us labor therefore to enter into that rest. Binanggit niya uli yung rest. Yung rest sa verse 1 ay hindi yun yung klase ng rest na nagpapahinga ka, wala kang ginagawa, nag-relax lang. That's not the kind of rest. Naomi is seeking and longing for Ruth to have this rest. Shall I not seek rest for thee? Yung rest dito is a state, estado. Ito yung kalagayan sa buhay. At anong klase ng kalagayan sa buhay ang gusto ni Naomi para kay Ruth? Ang sabi niya sa last phrase ng verse 1, that it may be well with thee. Yung klase ng kalagayan na makakabuti sa iyo. The title of our message this morning is A Better Life in Christ. A Better Life in Christ. The rest that is mentioned here is a better life. Mas magandang buhay. Yun po yung rest na tinutukoy po niya dito. I-paraphrase natin, My daughter, shall I not seek a better life for thee, that it may be well with thee. Yun ang gusto ni Naomi para kay Ruth. Alam po natin, si Naomi, nung nandun siya sa Moab, lumayo siya sa Panginoon. Umalis siya sa lugar kung saan nandun yung blessing ng Panginoon sa kanila. Umalis siya sa kalooban ng Panginoon. She went out and moved to Moab. Nung naubos na lahat sa kanya, yung pamilya niya, yung kayamanan nila, sapagkat ang sabi niya, I went out full and the Lord brought me back empty. Naubos lahat sa kanya nung umalis siya sa Panginoon. At alam niyo ba, when we get out from the will of God, when we draw ourselves away from God, pati yung judgment natin naaapektuhan. Nagkakaroon tayo ng lapses of judgment. Noong ginusto ni Naomi na magkaroon ng better life, si Ruth at saka si Orpha, ano yung in-advise niya sa kanila? The place she first advised, go back. Bumalik kayo sa mga magulang ninyo. Go back to Moab. Nandun siya sa Moab at yung unang advice niya sa kanyang mga manugang ay bumalik sa Moab. That is a lapses in her judgment. Ang sabi niya sa chapter 1, verse 9, The Lord grant you that she may find rest. At ano yung rest na to? Better life. The Lord grant you that she may find better life. Saan sila makakasumpong ng mas maayos sa buhay? Each of you in the house of her husband. Pinababalik niya sa Moab. Doon na nga nasira ang buhay ni Naomi. Doon namatay yung asawa niya, doon namatay yung dalawa niyang anak, doon naubos lahat. Doon siya in-afflict ng Panginoon sa Moab. At pagkatapos pinababalik niya sa Moab yung mga magulang niya. When we get out of the will of God, nagkakaroon tayo ng lapses sa mga judgment natin. We make bad and wrong choices and decisions in life. Kapag malayo tayo
sa kalooban ng Panginoon. At yan ang nangyari kay Naomi. In-advise niya yung dalawa niyang mga manugang. Instead na ilapit niya sa Panginoon, pinababalik niya sa Moab. At minsan sa mga buhay po natin, when we are searching for a better life, oftentimes we search in the wrong places. Our society searches for peace, but searches vainly in the wrong places. Ano itong mga lugar kung saan hinahanap ng mga tao yung better life? The possessions of this world. The world thinks that if one has a lot of money, they will be happy. Niisip ng maraming tao kapag marami silang pera, magiging masaya sila. And we have to admit, at one point in our life, yun din ang thinking natin, na kung kikita ako ng mas malaking sahod, mas magandang trabaho ko, kung mas marami akong pera, magiging masaya ako. That is not true. Si Jeff Ferreira, isang ordinaryong tao sa Illinois. At one time, nire-reconcile po niya yung pera niya sa bangko, dun sa kanyang checkbook. Pag may cheque ka kasi, dun sa likuran ng checkbook mo, mayroong maliit na columnar dun, nililista mo dun yung ini-issue mong cheque. Check number, tsaka yung amount. Kung pa sa ganon, at the end of the day, malalaman mo magkano na lahat ng na-issue mo at magkano yung remaining balance ng bangko mo. Pero siya, hindi niya ugali yung nagsusulat, tinatamad siya. So gusto niyang i-balance ngayon kung magkano pa yung natitira niyang pera. So what he did, tinawagan niya yung bangko niya. Tumawag siya sa bangko. At itong sagot ng bangko sa kanya, binigay niya yung kanyang pangalan tsaka yung account number niya. Ang sabi ng bangko, your primary checking account currently has a balance of $924,844,204.32. Nagulat siya. Alam niyang wala siyang ganung pera. Almost $1 billion yung balanse niya sa kanyang account. Nangyari na ba sa inyo yan? Nag-update ka ng passbook mo? Alam mo, ganito lang ang pera mo. Nung pina-update mo, ang dami-dami mo palang pera. Nangyari na ba sa inyo yan? Ako, madalas kong iniisip yan na mangyari sana sa akin eh. Yung, pupunta ka sa ATM machine, papasok mo yung ATM card mo, mag-check balance inquiry ka. Yung alam mo, 5,000 lang ang pera mo, tapos makikita mo, 99,000 yung pera mo. Pero hanggang pangarap lang, hindi pa nangyari. Si Jeff Ferreira, isa siya sa 826 depositors na muntik ng maging bilyonaryo. Ito yung pinakamalaking error ng pagbabangko, yung magkamali ka ng numero. Hindi ka pwedeng magkamali ng numero sa bangko. Kahit na yung period lang, hindi ka pwedeng magkamali kung saan mo ilalagay yung period na yon. Either liliit or lalaki yung pera pag nagkamali ka ng lugar dun sa period. For a moment, si Jeff Ferreira ay nakaramdam ng kaligayahan sa buhay niya. Pero ang sabi niya, I am not happy because I know it's not my money. Kahit nasabihin ko pa na pera ko yun, hindi siya nakaramdam. Hindi siya naging masaya. Sa isang magazine article, isang sikat na komedyante, si Jackie Gleason, ito yung sinulat ng article sa kanya. Tragic facts never before told of the torment behind the comedy genius who earned $3 million a year. Laki ng income niya, $3 million a year. Komedyante lang siya. Yung stand-up comedian, alam niyo yun, yung tatayo, magpapatawa lang sa mga tao. $3 million a year. Pero ito kanyang testimony. I was lonely and I was fearful. Millionaire Jay Gold. Bago siya namatay, itong sabi niya, I suppose I am the most miserable man on earth. Mayaman siya. Pero feeling niya, miserable
ang buhay niya. Isang entrepreneur magnate, si Andrew Carnegie, ang negosyo niya sa bakal. Pagmamanufacture ng bakal. Ang sabi niya, millionaires seldom smile and never laugh. Madalang lang daw ngumiti at hindi tumatawa ang mga milyonaryo. Yun ang sabi niya. Siguro hindi naman lahat. Pero marami akong kilalang milyonaryo na laging ngumingiti at tumatawa. Pero karamihan siguro, yun ang testimony niya. Millionaires seldom smile and never laugh. Someone has written, money will buy a bed but not sleep, books but not wisdom, food but not appetite, finery but not beauty, a house but not a home, medicine but not health, luxuries but not culture, amusement but not happiness. Anong ibig sabihin? People are trying to find a better life in possessions of this world. But they find it wrong. Yung mga material wealth sa mundong ito, hindi nakakapagbigay ng kaligayahan sa tao. Yes, it might make you happy for a season. But after that season, you will go to the old you. Parang hindi ka pa rin kumpleto, as if something is missing. And sometimes, people find a better life in the pleasures of this world. Yung enjoyment sa mundong ito. There are those who think that if they could really live up, then they would truly be happy. Magiging masaya sila. Again, temporary lang din yung kaligayahang na ibibigay ng mundong ito. Yung babae sa well na kinatagpo ng ating Panginoon in John chapter 4. Ang sabi ng Panginoon, nagkaroon ka ng 4 na asawa. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. And yet, this woman knows in herself that something is still missing. Hindi pa rin siya masaya. At inoffer ng Panginoon yung sarili niya. The kind of water, spring of living water. Hindi ka na mauuhaw muli. Ibigay mo sa akin ito, itong tubig na to. Ang sabi ng babae, why? Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, hindi pa rin siya fulfilled. Hindi pa rin siya satisfied. Hindi pa rin siya masaya. Sa kabila ng lahat ng kanyang na-experience. And sometimes people will try to find a better life being popular. Usong-uso ngayon yan, yung maging sikat. Padamihan ng subscribers, padamihan ng views. At ito yung ginagamit para makapag-generate na rin ng income para sa kanila. Do people really find better life in being famous or popular? Noong taon na pinanganak po ako, 1978, si Chris Evert, one-time Wimbledon women's tennis champion. Kasikatan po niya yung time na yan. Took 4 months off from professional tennis. Nag-leave po siya ng 4 na buwan. For what reason? She realized she was not happy. Kahit kasikatan niya, na-realize niya, hindi siya masaya. Yung movie na Wizard of Oz is a very, very old movie. Unang pinalabas po yung movie na yan, yung cartoon nun, dinodrawing pa sa papel. Hindi pa uso yung 3D, 2D sa computer. Sa papel pa dinodrawing yan na maraming beses. 1948, unang pinalabas yung movie na yan, Wizard of Oz. At ang gumanap po dyan, yung batang babae po doon, si Judy Garland. Kasikatan niya at the height of her career. Kasikatan niya. She was the leading movie musical actress. But even in her success, she knew something is missing. At the age of 18, nagpapatingin na po siya sa psychiatrist. At the age of 28, she attempted suicide. Then, she got married 4 times. All failed marriages. At nag-asawa siya uli. 5 beses. At yung napangasawa niya, natagpuan siya sa loob ng banyo,
nakaupo sa sahig, nakadukdok yung ulo niya sa kanyang mga tuhod, wala ng buhay. Nilak niya ang sarili niya doon. At doon siya namatay. With all her fortune and her success, bakit ganun ang nangyari kay Judy Garland? Nagkaroon siya ng anak, si Liza Minnelli. Nung inautopsy siya, ang sabi, ang reason ng kanyang pagkamatay ay overdose sa sleeping pills. Because of her condition, kailangan niyang mag-take ng uppers. Kapag nagpa-perform siya, kailangan niyang mag-take ng mga lowers para makatulog siya. Mga gamot, drugs. Sabi ng mga doctor, overdose sa sleeping pills. Pero ang testimony ng kanyang anak, si Liza Minnelli, sabi niya, it wasn't suicide, it wasn't sleeping pills, it wasn't cirrhosis. May sakit siya sa balat. She was just tired of her life. Pagod siya. Sa lahat ng mga taong ito, bakit parang miserable ang mga buhay nila kahit na mayaman sila, kahit na sikat sila? Why? Because a better life cannot be found in the possessions of this world. It cannot be found in the pleasures of this world. It cannot be found being popular in this world. Ito yung ino-offer ni Naomi sa mga manugang niya. I want you to have a better life. Go back to Moab. Get your possessions. Be popular. Have pleasures in Moab for you to have a better life. Yun yung lapses sa judgment ni Naomi dahil nasa Moab siya. At ngayon, bumalik na siya sa Bethlehem, Judah. Sinong kasama niya? Si Ruth. Pagbalik nila sa Bethlehem, anong reaction ng mga tao doon? Is this Naomi? Hindi na nila makilala si Naomi. Why? Ang sabi ni Naomi, I went out full. Buong pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, mayaman kami. We just wanted a better life. At nag-venture sila outside of the will of God. At nung bumalik sila, is this Naomi? At sabi niya, I went out full and the Lord brought me back empty. Ubus siya. At nung nandun na sila sa Bethlehem, Judah, dahil namatay na si Elimelech, hindi na niya pwedeng balikan yung dati nilang mga ari-arian doon. Wala na siyang right. Babalik yun doon sa ang kanila. Marahil nangupahan sila, may edad na si Naomi, at si Ruth lumabas para mamulot, mag-glean doon sa field. At napunta siya doon sa field ni Boaz. At doon sa field ni Boaz, na-experience niya yung undeserving favor ni Boaz sa kanya. Now, I want you to know that the book of Ruth is a relationship between a man of wealth, si Boaz, and a Gentile from Moab, si Ruth. Para siyang love story. Si Ruth, galing sa condemned, cursed nation, stranger siya sa Bethlehem, Judah. At nandito si Boaz, a mighty man of wealth, mayaman na mayaman. And extend niya yung grace niya kay Ruth. Undeservingly. Now, the relationship between Boaz and Ruth is a picture of the relationship between God and us sinners. Pinipicture niya yung relationship natin sa Diyos. Kung paanong in-extend ni Boaz yung grace niya kay Ruth undeservingly, ganun din ini-extend ng Diyos yung grace niya sa atin undeservingly. Kaya makikita natin ang sarili natin kay Ruth. At si Boaz naman, pinipicture siya ng ating Panginoon. Kung paanong naging gracious, naging generous si Boaz kay Ruth, ganun din naman ang Panginoon, nagiging gracious at generous ang Diyos sa atin undeservingly. So, nung nandun na sila sa Bethlehem, Judah, nandito si Ruth, bumalik na siya, galing sa kanyang pag-glean, at napakadami niyang dala. Why? Sapagkat na-experience niya doon sa bukid ni Boaz, yung kabutihan ni Boaz sa kanya. Sabi ni Boaz, huwag ka nang mamumulot sa ibang bukid. Dito na lang. Pag nauuhaw ka, uminom ka doon sa banga.
ng aking mga tauhan. Pag nagugutom ka, kumain ka kasama ng aking mga tauhan. Aalalayan ka ng aking mga maidens. At pagkatapos sinabihin nyo kanyang mga tauhan, huwag nyong sasalingin ng babaeng ito. At pagkatapos sadyain nyo na maglaglag pa kayo ng mga barley para mas marami siyang mapulot. That is the blessings of God. Na ang Panginoon sadyang nagpo-provide kapag alam niya na meron tayong mga pangangailangan sa buhay natin. At minsan, akala natin, sarili nating pagod, sarili nating kayod, kung bakit meron tayo ng mga ganitong klase ng mga biyaya, pero ang Panginoon, siya yung nagpo-provide along the way. And we have to recognize that. Na ang Panginoon siyang nagbubukas ng mga opportunities sa atin. That is the generosity and the graciousness of God sa atin. Ngayon, dati sabi ni Naomi kay Ruth, go back to Moab. At nung nandun na sila sa Bethlehem, Judah, bumalik na sila sa Bethlehem. Nagbago na yung judgment ni Naomi. Ang sabi ni Naomi kay Ruth, that's Boaz. That's Boaz. Verse number 2. Anong sabi niya? That's Boaz. Of our kindred. Malapit na kamag-anak natin. Of our kindred. She speaks of a relationship. Merong tayong relasyon sa kanya. Boaz. Yung pangangailangan natin, mamimit niya. Maibibigay niya yung mga pangangailangan natin. There is sufficiency in Him. Kung paanong tinuturo ni Naomi kay Ruth, na there is sufficiency to Boaz. Ganon din sa atin. There is sufficiency to Jesus. Yung lahat ng pangangailangan natin, ang makakatugon lamang niyan ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ang mundong ito. Hindi yung ma-offer ng mundong ito. Ang Panginoon ang makakapagtugon ng mga pangangailangan natin sa buhay natin. Yes, may mga time na hindi sapat, may mga time na kulang. Pero ang Panginoon, tinuturuan niya tayo kung paano natin ma-appreciate kung ano yung mga bagay na meron na tayo. At kapag natuto tayong i-appreciate yung mga bagay na meron tayo, unti-unti, yung iba pang mga bagay na akala natin, hindi natin kailangan, kusang ibibigay ng Diyos. Have you ever wondered sometimes, may mga bagay tayong hindi naman hiningi natin sa Diyos, pero dumarating sa atin? Sapagkat alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Na kahit hindi mo pa hingin sa Kanya, kusang ipapadala ng Diyos sa iyo. Na-realize ni Naomi that the resources they need is to Boaz, na kay Boaz. And we have to realize on the same picture that the resources that we need is in Christ. Na kay Kristo po lahat ng mga resources na kailangan po natin. He owns the cattle in 1,000 hills. Sometimes kapag nanalangin ako sa Panginoon, Lord, pwede bang ibenta yung ilang mga baka doon para lang tugunin yung mga pangangailangan namin? You own the cattle in 1,000 hills. Ilang baka lang po, ibenta nyo. Padala nyo yung pera dito. May kailangan po kami. Then you will be surprised. There will be knock on the door. Unexpectedly, may darating. May iaabot sa iyo. Anong tawag doon? Ibinenta ng Diyos yung mga baka na yon. Pinapadala na yung pera sa iyo. God is generous. God is gracious. And you know what? We don't deserve yung generosity ng Panginoon. Hindi natin deserve. Kung titingnan natin kung gaano kadalas na nakakalimot tayo sa Panginoon, kung gaano kadalas na nagkukulang tayo sa Panginoon, and yet, He's always generous. He's always gracious. He's always faithful para tugunin yung mga pangangailangan natin. Si Austin, one of the great names of early church history, matapos na mag-fail siyang hanapin yung better life sa mundo, ito yung kanyang conclusion. Our souls are restless. Yung mga kaluluwa namin hindi makasumpong ng kapahingahan until they find their rest in Thee. Sa iyo lamang, Panginoon, masusumpungan yung better life na yon. Until they find their rest in Thee.
Ginamit niya yung word na rest. That is better life. At kanino masusupungan yun? Ang sabi niya, hindi sa ilang Panginoon. Better life can only be found in Christ. Wala na pong iba. Then everything follows. Pastor, hindi na ba ako magtatrabaho? Hindi na ba ako mag-aaral? Hindi na ba ako magkakayo? Hindi na ba ako magsusunog ng kilay? Magbabarat ng buto? Umasa na lang ba ako sa Panginoon? Alam mo, kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, those will follow. Wala pong taong tapat sa Panginoon na tamad. Let me repeat. Wala pong taong tapat sa Panginoon na tamad. Kapag nilalapit mo ang sarili mo sa Panginoon, ang Diyos ang siyang magbibigay ng courage sa iyo to face life head-on. Kaya humanap ka ng mga masipag na mga tao, mga Kristiyano yon. Totoo ba yun sa atin? Masipag ba tayo? Parang hindi kayo naniniwala. Hindi kayo kumbinsido. Kasi sabi ni Apostle Paul, ang taong tamad hindi dapat pinapakain. Pag hindi ka marunong maghugas ng pinggan, hindi ka dapat kakain. Pag hindi ka marunong magluto, hindi ka dapat kakain. Bato-bato sa langit naman, huwag magalit. Parang may nagagalit na sa akin. Tuloy natin. Not only resources in Christ, but relationship with Christ. Ginamit po niya yung word na kindred. She was referring to Boaz as a kinsman redeemer. Si Ruth, ang pag-asa lang niya para makapag-asawa uli, kailangan kamag-anak ni Naomi. Wala na siyang anak. Wala na siyang asawa, din siya magkaanak na lalaki. Paano siyang magkaka-asawa pang muli? Paano siyang magkakapamilya pang muli? Kinsman, kindred, malapit na kamag-anak. And that person is Boaz. Kaya tinawag niya na kinsman redeemer. Siya yung magbabangon ng binhi sa iyo, Boaz. Kailangan lang magkaroon ng relationship si Ruth kay Boaz. Alam nyo, yung rest, better life, can only be achieved if we will have a relationship with our Boaz, and that is Jesus Christ. Yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Jesucristo, doon nagsisimula yung maganda at maayos na buhay. To have a relationship with Jesus Christ. Ngayon, bakit may mga Kristiyano na kahit may relasyon na sila kay Kristo, save sila, Christian sila, sa langit ang punta nila kapag namatay sila, bakit dumarating yung time na parang hindi ka masaya? Parang hindi mo nararanasan yung better life na yon. Parang dumarating yung time na nawawalan ka ng gana sa buhay. Bahay, trabaho, church, bahay, trabaho, church. Doon na lang yung ikot ng buhay. Wala na bang iba? Hindi na nagiging exciting yung buhay. Alam nyo, when that comes, ano yung mali? Hindi natin pinagyayaman yung relasyon natin sa Panginoon. Kapag kayong mag-asawa na wala na yung spark, it only means hindi nyo na pinagyayaman yung relasyon ninyo. Kaya tingnan nyo, yung mga mag-asawang hindi na nagde-date, ang lamig-lamig nila. Nagde-date ba kayo, mga mag-asawa? Mag-date kayo, dapat once a week lumalabas kayo. Kung wala kayong pera, kahit tungi-tungi lang, yung fishball, kikiam, makalabas kayo, at pag-usapan nyo yung kahit mga walang kakwento-kwentang mga topic, pinag-uusapan ninyo, yung K-drama, yung mga hobbies ninyo. Huwag nyo munang pag-usapan yung mga utang ninyo. Hindi magiging healthy yung date ninyo. To enjoy life. Kapag tayo, hindi na natin ini-enjoy yung relationship natin sa Panginoon, hindi mo chine-cherish yung relationship mo sa Panginoon, darating ka sa point na yon na parang ayaw mo nang mabuhay. Parang ayaw mo nang magtrabaho, wala ka nang gustong gawin sa buhay. Darating yung time na yon. Pero kapag chine-cherish mo yung relationship mo, bumabalik yung excitement. Nagkakaroon ka ng drive sa buhay. Why?
Kasi meron kang chine-cherish na relationship. Alam nyo, the most important thing in this world is not our money. The most important thing in this world is not our house, not our cars, not our properties, but the most important thing in this world are relationships. Pag nagkasakit ka, sinong nasa tabi mo? Yung pera mo ba? Yung sakyan mo ba? Yung bahay mo ba? Nasa ospital ka nga eh. Yung mga mahal mo sa buhay. Kung saan meron kang relasyon sa kanila. At kapag namatay ka, sino pa rin ang nasa tabi mo? Relationships. People who have relationships with you. Kaya sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay ay mga relasyon. I-cherish natin yung mga relationship natin. And out of all our relationships, the most important relationship is our relationship with Jesus Christ. Here and after life, dala-dala natin ang relasyon natin sa Panginoon. Are you discouraged? Are you frustrated? Pagyamanin mo yung relationship mo sa Panginoon. Go back to when Christ found you. Nung unang tumanggap ka sa Panginoon, excited ka, lahat gagawin mo para sa Kanya. Lagyan mo lang ng palda yung poste, wiwitnessan mo eh. Ganun ka kainit. Kulang na lang, tumira ka sa church. Gusto mong maglingkod talaga sa Panginoon. Balikan mo yon. Mainit na mainit ang relationship mo sa Panginoon nun. But as the days go by, you grow cold. You grow cold. Kaya nawawala yung excitement. Balikan mo. I-cherish mo ulit yung relationship mo sa Panginoon. Read the Word of God comprehensively. Live it out and pray more. Kausapin mo talaga ang Panginoon. Then I guarantee you, mabubuhay muli yung excitement sa buhay. So, where can we find a better life? In Christ. Sa Kanya lang natin masusumpungan yung maayos na buhay.